Sige, Majo, start ka na po. Hello po. Hello po. Matagal na ba kayo magkakasama as in high school classmates, gano'n? Or barkada lang? Or talagang dito kayo nagkakilala? Actually, never po kami nagkita sa buong buhay na. Kita na tayo sa TikTok. Sa TikTok. Ayun po, tapos nabuo po kami as strangers. What? Strangers. Lahat po kami parang trainees po from different backgrounds. Pero actually, kababata ko siya. Bali, ang naging unang trainee po talaga si Vince. Siya po yung unang pumasok po as trainee. Then sumunod ako. Actually po hindi pa ito yung like final group po eh. May na-complete na talagang 5 na nakasama kami dun na Enzo. Ni Vince. Nalilita rin ako. Tapos hanggang sa nagkaka-month evaluation po kami, so may natatanggal po usually pag ganun. Then hanggang sa natira po kami dalawa ni Enzo. Actually, na matagal kami nag-training na dalawa lang kami. Like siguro almost nawala ng hope, nawala ng spark. Mga 2 months kami nag-training ni Vince. Tapos parang naisip namin na matutuloy pa ba ito, ganyan. So hanggang sa tumagal-tagal, pumasok po ang aming leader na si Simon Free. Then sumunod po si Sam and sumunod po si Franz. Actually, nung 4 po kami, problema kami noon. Kasi ako, po kami, kumbaga kulang po kami sa vocal po. Parang mas naghahanap pa po kami na medyo strong pagdating sa pagkanta po. Hanggang sa pumasok po si Franz. Yes! And we are Tisha! Pero prior showbiz, ano man yung mga ginagawa niyo bago kayo na-discover? Ito po si Patrick po. Marami na po siyang mga TVC before. Yes po. Pwede mo masabi. Ayun. So marami po siyang TVC since child star po kasi siya. Nung pwede lang din. Nung elementary, high school. High school po ako nag-start ng mga TVC, mga VTR, and mga... Yun po yung pinagkakabalan ko po, tsaka mga school po. Mga school? Opo, kasi po... Principal ka? Yan po. Tapos, paano kayo na-discover? May nag-chat po sa akin sa Cornerstone. Tapos, hindi ko po una napansin yung chat niya sa IG. Hanggang sa... Opo, may nag-DM po. Then, may iba talaga nagagawa sa pag-DM na. May kakilala po ako na kumontak po sa akin. Dati pong parang nangungupahan sa bahay po namin. Tapos parang pinapapunta po ako dito. Then sabi, represent daw ako ganito ganyan. So, noong una po nga ayoko pa eh. Kasi parang nawalan ako na hope. So sa mga TVC po kasi parang lagi akong mga final casting lang. Usually po diba ganun. Pero hindi ka naman nakukuha. So parang ako na lang ako kasi yung mami ko taga Cavite. Tapos lagi siyang luwas ng luwas sa Manila. So parang ako napapagod lang siya, ganyan, hindi naman ako nakuha, sayang yung pera niya, yung pagod niya, ganyan. Agad sa nung sinabihan niya po ako nun, tapos ayun, inisip ko, hindi ko ba ito, ganyan, kasi pinipilit po talaga ako sa kanong daddy ko po. At sabi ko, sige, last na to, baka sakali, ganun. Agad sa nung present po ako sa Sines, in-interview po nila ako, tapos tinanong po nila kung anong gusto ko, solo artist mo, group. So pinili ko po yung group. Kasi mahilig din po ako, nung bata pa lang ako manood ng mga cover na groups na sumasayaw. So, dami ko sinabi, sorry. Pero yun po, parang rinig ko lang po. Hindi, po, based on dun sa mga kwento po, nung nag-audition daw po si Patrick sa Cornerstone, parang siya po yung nag-stand out po talaga when it comes to dance. Totoo, di ba? Yes. Totoo yun, totoo. Tapos kaya sinabi nila, like, talaga, parang, sige, natin, itong naka-checker po kasi. Naka-checker doon, stand out siya. So, yun po, parang, from there, the rest is history. Siya na po ang aming main dance. Wow. Happy birthday! Happy birthday, Patrick! Maraming salamat po sa mga pumunta dito. Sana po natin kayo lahat. Ikaw, Sam. Alam ko kwento mo eh. Rapper. Hindi, ako before showbiz, nag-aral ako sa Southfield for tourism. Gusto ko talaga maging cabin crew. Pero yun nga, yung may mga opportunities
dumarating, hindi ko na-imagine yung sarili ko na mapupunta ako sa group tsaka sa kinatatayuan ko ngayon kasi parang may mindset ako na tuloy-tuloy lang yung kumbaga kung ano yung iharap sa akin ni Lord. Kumbaga, grab lang ng grab, maximize lang ng maximize tsaka yun, sobrang thankful ko na nabigyan ako ng opportunity na mapunta dito sa Cornerstone. Kasi dito ko lang din na-realize na yung dating hindi ko na-realize kasi galing din ako sa group before, hindi yun nag-workout. Pero bumalik ako sa group para siguro to realize brotherhood ng in a deeper meaning. Kasi simula nung nakilala ko sila, na-house kami, or for the first time nahiwalay kami sa family. Parang doon ko na-realize na yung mga taong to, yung pinagdadasal ko matagal. Kaya sobrang thankful ako sa kanila. Pinilig ako din. Yun. Dati po din si Sam is nag-star na rin po siya sa mga TV shows like Starla, ganyan. Ay! Yes po. Ma-acting po si Sam. Ano siya? Danny Godaya. Ano ka daw to? Ikaw yung Siya yung star. Sino ka doon? Parang ano lang siya, extra role lang siya. Ano, parang may scene lang na yung babae, ano, you wish niya na mapansin ko siya. Ganun. Tapos yun lang. After that lang. Pero nag-workshop na talaga na sa interview. Oo, nag-workshop ako before sa, hindi kung pwede ko sabihin, Star Magic. Nag-workshop ako doon. Doon ako actually na-discover ng co-manager ko ngayon na si Christian Turbi. Na bumuo siya ng group. Tapos, yun, from there, tuloy-tuloy na siya. Nag-acting, VTR, eto, vision. Alampakan mo na. Gwapo ni Sam. Ay. Ay, ayun. Napasok. Medyo mahaba-haba. Nag-start kasi yun nung bata kasi ako growing up, sobrang introvert ko talaga. To the point na hindi ako makatingin sa tao eye to eye. Tapos, parang medyo lumabas na ako sa shell ko nung nag-start na ako mag-perform. Una nag-start ako mag-perform sa mga birthday party. Talagang pag sumasayaw ako, nakatingin ako sa baba, hindi ko talaga kaya. Oo, iba yung feeling eh. Parang sabi ko, natatrauma ako or parang nagka-anxiety ko. Tapos, nag-start ako mag-perform as a K-pop cover group member. Kasi di ba, uso natin yung K-pop. Tapos nagkakaroon ng mga competitions. And then, nagano'n ako for siguro like 4 years. Tapos, then parang sabi ko, ito yung gusto ko talagang gawing career. Talagang nakilala ko sarili ko doon. Na-enjoy ko talaga siya kasi mas marami akong nakilala ng tao to build connections. And yun, sobrang na-inspired din kasi ako ng K-pop and performing in general. Sabi ko, kung yung ibang tao, kung yung artist, kaya nilang baguhin yung buhay ko. Parang gusto ko maging ganun din, na maka-change ng buhay ng ibang tao. And then, yun, nangarap ako na mas malaki. Sabi ko, instead of being a cover group member lang, gusto ko talaga maging K-pop star. So, instead na mag-college ako dito, since kami yung first batch ng K-12, sabi ko, ayaw muna magsayang ng year, like 2 plus 2 years kasi pwede naman ako bumalik sa States, tapos doon na lang ako mag-college. So pagbalik ko doon, nag-enroll ako, tapos nag-isang sem lang ako ng college. And then, nagkaroon ako ng call from Korea na kukunin daw nila ako for a survival program called Under 19. Kasi naalala ko pa nga yun, parang nag-work kasi ako. Nagkaroon ako ng several jobs sa States kasi nga gusto ko mag-ipon ng pera para makapunta sa Korea. And then, nag-work ako nun. Tapos biglang may nag-text sa phone. Tapos pumunta muna ako sa back room. Tapos nakita ko yung email na parang, oh, you're going to Korea. Tapos nandun yung ticket. Talagang umiiyak ako. Tapos pagbalik ko sa customer ko, kasi nagsiserve ako ng pagkain. Parang sabi niya, uy, ba't ka umiiyak? Sabi ko, hindi, nag-chop lang ako ng mga things. So mukha akong and then after yun, pumunta ako sa Korea. And naging part ako ng survival program nga. And then, kung na-eliminate ako, kinout ako ng isang Korean agency. And then nag-training ako doon up until na nag-try akong gusto ng mga kanta. And then yung stay, which is release ko
2 years ago, yun yung parang naging pre-debut single. And then, may plans ba dapat? Pero unfortunately, nangyari na yung COVID, nagka-pandemic. So, pinilit ako ng family ko na, uwi ka muna dito para makasama muna kami kasi mahirap mag-isa dyan. And since matanda na sila, parang gusto na lang ng tulong. So, sabi ko, sige, and then, na-stuck ako dito kasi syempre, pa-extend yung lockdown. Hanggang sa nag-work ako as a call center agent, and then nag-host din ako sa Shopee, and then naggagawa rin ako ng TVC. So sabi ko parang, parang sunod-sunod yung opportunity. Bakit hindi na lang ako dito? And then, may tumawag na parang kakilala ng Cornerstone. Ayun, parang pinayaya ako, parang nag-build sila ng boy group, baka interested ka. So nung una parang shutdown ka tayo ng idea kasi sabi ko, ayaw, gusto talaga bumili muna ng Korea. Up until na may isa ulit akong friend na sabi ko, i-meet ka ng president ng Cornerstone, which is si Sir Erickson. So, ayun, minit ko sila. Tapos, unang nakausap ko rin, handler namin si Miss din. Tapos parang nakita ko sobrang joyful niya, sobrang enthusiastic niya talaga na makabuo ng group. So, ayun, parang sabi niya, check niyo muna yung studio. Kasi sabi ko, gusto talaga maging solo artist niyo muna. Tapos sabi niya, sige, check mo muna yung studio. So, pagpasok ko dito, nakita ko tong dalawang to. Pati yung G22 na nagka-training. Kasi sabi ko, parang may ganito na pala sa Philippines. Kasi before, parang wala, medyo hindi pa accepted yung iba. Tapos, ayun, sabi ko, sige, try natin. Until na, ayun, nag-start na ako mag-training sa kanila. Tapos na iba pang trainees. Tapos, nakilala ko to si Sam before Vision. Kasama kami sa isang show. Tapos, nung pumasok siya dito, parang sabi Sa Star na din. Ibang show po, parang cooking show yun eh. Tapos nung pumasok siya dito, parang sabi ko, unti-unti na nung bubuo. So parang nakakatawa. Tapos kulang pa kami ng isa, like na-mention nga ni Patrick. So naghanap kami ng power vocal talaga. Tapos naghanap ako sa Facebook, friends ko. Tapos nakita ko to si Franz. Nagulat ako, parang friends kami sa Facebook. Ay! Pala, nagki-K-pop community rin kasi ito dati. So yun, hanggang sa nabuo na kami. Actually, sa haba na parang nakwento natin yung buhay. Then, joke lang. Ako po, madami po kasi ako pinagdaan. Wala. Wala akong pinagdaan. Before po nito, nag-aaral po ako sa entrepreneurship. And actually, nung mga high school din, like, siguro onting background ng dancing and singing sa school namin. Like, mahilig ako mag-perform sa mga in front of, maraming tao, mga school events, gano'n, sa sayaw. Kahit di ako magaling. Parang, magaling ka ba rin? Hindi, ayun. Tapos, parang, wala ako. Tapos, after nun, parang, sabi ko, ang sarap naman sa feeling na mag-perform, gano'n. So, parang, hindi ko din in-expect na parang, may nag-message sa akin sa Cornerstone nga na parang mag-audition daw ako, tapos pag nakuha, di ko parang yun na kayong simula. Tapos the first day, ako palang yung parang pinaka-una talaga na trainee, tapos may mga kasama ako ganun, tapos nawawala. Tapos hanggang sa pumasok na si Patrick, tapos mga ilang months, nasabi niya nga na kami na lang, tapos parang wala nangyayari. So parang that time, sabi ko, parang papasok na lang ako, like for, inisip ko na mag-quit, sabi ko, papasok na lang ako for spare time. Parang nung mabubuo na kami, actually nabuo na kami, tapos parang sabi ko, bye guys, mag-back out na ako. Tapos, buti na lang, like, parang nilaban ko din kasi, syempre, parang hindi masayang sinimulan ko. So, natutuwa lang kasi ako na lahat nun, buti hindi ko yun pinaliwala, hindi ko yun quinit, gano'n. Parang nakakatuwa lang na nakasama ko silang apat, tapos yung Cornerstone, super laki ng growth ko, nakita ko, and sa kanila rin, sobrang lumabas yung ibang personality. So, nakakatuwa lang, and pinagdadasal ko na mag-boom ba? Mag-grow. Yes.
famous po kasi dati si Ed. Sa TikTok, influencer vibes po sa kanya. Ako naman po, before Vision, nag-aaral po ako sa Papua, taking digital film. Kasi yun po yung parang gusto kong career path is maging director, maging producer, ganyan. Tapos, nung pandemic, syempre, puro online class. Tapos, alam niyo yun, parang nababagod ka sa bahay na parang paulit-ulit na lang, ganyan. Tapos, biglang may nag-message sa akin. Siya nga, minessage niya. Siya minessage niya. Sabi niya, uy, there's an audition. Uy, English, shucks. May audition daw sa Cornerstone, tapos magawa daw sila ng boy group. Tapos sabi ko, hala, sige, try ko, ganyan. Try ko. Pero naghanap daw kasi silang singer. Tapos nagpapasend siya sa akin ng mga videos na kumakanta ako. Sabi ko, feeling nito, feeling close amp. Tapos, ayun po, nag-send po ako ng video. Tapos sabi nila, magsiset daw sila ng parang audition dates, ng meeting, ganyan. So, parang na-move ata yun ng mga ilang days. Kasi sabi ko, may online class, so hindi po ako makakapunta. Nung araw na pumunta po ako, na-meet ko yung vice president, pati yung isang handler po sa Cornerstone. Tapos, as in, pinasayaw nila ako, ganyan, pinakanta. Tapos, hindi ko in-expect, sabi nila, okay, first day mo na ng training. Tapos, pinag-training nila ako. Sabi ko, totoo ba ito? So, parang audition pa lang, tapos biglang training na. So, parang ako na-culture shock ako. Tapos, pinamit na sa akin yung silang apat. Sabi ko, ay, shucks, mga BBC boy! Mga bad boy, mga vibe nila. Sabi ko, shucks, hirap na ito. Vibe nila.